Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. As for the Spanish, their victories against Brunei and Sulu bolstered their belief to further expand their influence in Mindanao. Their next target would be Maguindanao, but they would not find Salicula in power any longer. By 1596, when the Spanish force of 50 ships and 1,714 troops, 214 of which were Spaniards, were dispatched under the command of Captain Esteban Rodriguez de Figueroa, Maguindanao was already under the leadership of Dato Buisan, also the Masangkay's half-brother. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. While details on Salicula and Buisan's conflict were scant, it was apparent that Maguindanao was left in a weakened state over a decade of internal struggles. Figueroa, a veteran of the 1578 Brunei and Sulu campaigns, did not find the Maguindanao ruler, who had retreated deeper into Pulangi territory to avoid engagement. Sa kanyang paghabol sa Pulangi, nagawang maabot ni Figueroa ang Buayan, ngayon ay Dato Piang, kung saan pinatay siya ng isang kamag-anak ni Raja Sirungan. Ang kampanya ni Figueroa ay tumagal lamang ng 5 araw. Gayunpaman, nagawa ng mga Espanyol na magtatag ng isang kuta sa Tampaka. Hindi napigilan ang pagkamatay ni Figueroa. Nagpadala ang mga Espanyol ng isa pang ekspedisyon sa ilalim ni Juan Ronquillo noong 1597 upang iligtas ang anumang natamo noong nakaraang taon. Ang taktika ng pag-atras at pagbabalik ay isang tatak sa mga labanang militar ng mga Pilipino. It was more of brilliance than cowardice. By not engaging with Figueroa earlier, Buisan was able to conserve his forces to launch their own offensive. Teaming up with Sirungan, Buisan sought help from Sultan Saidi Berkat of Ternate to flush out the Spanish garrison at Tampakan. Tinugo ni Ternate ang pwersa ng 800 mandirigma sa ilalim ng tiyuhin ng sultan na si Kachel Baba. Gayunpaman, nabigo ang kampanya ng Muslim. Sa kabila nito, hindi sumuko si Buisan na patatagin ang kanyang alyansa kay Ternate sa pamamagitan ng pag-aayos ng kasal sa pagitan ng kanyang pamangkin, ang Raja Muda, at kapatid ni Saidi Berkat. Habang sinubukan ng mga Espanyol na impluwensyahan ang proseso sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng kapatid na babae ng dato ng Tampakan bilang kahalili, hindi natupad ang interbensyon na ito. Sa oras na ito, napagtanto ng mga Espanyol ang pinakamalagang kahalagahan ng pag-secure ng Mindanao para sa karagdagang mga kampanya laban sa Dutch Moluccas. Then again, this was no easy task. Ronquillo reported some Muslim rulers having command of up to 6,000 and further commenting that this was larger than anyone Luzon or Visayas ruler can exercise control over. Meanwhile, Buisan believed in taking the fight away from home and into enemy territory. Noong 1599, inorganisa ng Maguindanao at Buayan ang isang fleet ng 50 barko na pinamamahalaan ng 3,000 na trupa upang salakayin ang mga bayan sa Panay, Negros at Cebu. Ang pagsalakay na ito na kilala rin bilang pangangayaw o mangayaw ay isang pagpapakita ng lakas ng militar. Nakuha nila ang 800 na bihag. Noong 1600, gumawa sila ng isa pang round ng mga pagsalakay. Habang tinataboy sa Iloilo, nahuli nila ang 800 pang bihag. Gayunpaman,
Hindi ito ang katapusan ng mga kampanyang pandagat ng mga Muslim. Pagkalipas ng 2 taon, ay pinangunahan mismo ni Buwisan ang isang fleet ng 145 na barko kasama si Sirungan at ang Radya Muda ng Maguindanao upang muling salakayin ang mga pamayanan ng mga Espanyol. Ang mga Espanyol na nakakuha ng advance na katalinuhan ng napakalaking pwersa ay hindi gaanong nakatulong. Ang armada ay nahati sa 2 na naging dahilan upang mahirapan ang mga Espanyol na tumugon. Si Sirungan at ang Radya Muda ay pumunta sa Calamian habang sinalakay ni Buwisan ang Mindoro at Batangas. Mga 1,400 bihag ang nakuha. It was from this point that Kapitan Laut Buwisan became a terror of Spanish-controlled seas. Ang kanyang mga kampanya sa Timog Luzon ay napatunayang napakalapit sa kabisera ng Maynila at sinasamantalan niya ang mga suliraning Espanyol sa ibang lugar. Noong December 14, 1600, naganap ang una sa mga opensiba ng hukbong dagat ng Dutch malapit sa Batangas, kung saan natalo ang eskwadron ng mga Espanyol sa ilalim ni Antonio de Morga. Ang punong barko ni Morga, ang San Diego, ay lumubog. Ito ang hudyat ng pagpasok ng Pilipinas sa 80 Years' War sa pagitan ng Netherlands at Spain. Pinagsasama ng Maguindanao Admiral ang kontrol. Ang paglusob ni Buwisan sa mga bayan ng Kastila ay bahagi ng isang mas malaking estratehiya upang kumbinsihin ang mga nasakop na mamamayan ng Luzon at Visayas na hindi sila mas ligtas sa ilalim ng kapangyarihan ng Espanya than they were otherwise, and to reinforce the message that overthrowing the Spanish yoke would mean having Buwisan as their ally and friend. As for the Spanish, thinking that Buwisan needs to be stopped, launched a counter-offensive also in 1602, but against Sulu. A force of 400 under Juan Galinato attacked Jolo and laid siege further inland. Ito ay napatunayang isang taktikal na kabiguan dahil walang kuta na nilikha. Ang mga Espanyol ay napilitang umatras pagkatapos ng 3 buwan. Gayunpaman, ang estratehiyang layunin na ilayo ang Sulu sa impluwensya ng Maguindanao sa loob ng ilang panahon ay nakamit. At muli, nagkamali ang mga Espanyol sa kahalagahan ng Sulu sa mga kampanya ni Buwisan. Sa pamamagitan ng pag-alis ng Sulu, napalaya ang Maguindanao mula sa mga obligasyon nitong maglaan ng mga mapagkukunan para sa pagtatanggol nito. In 1603, another fleet of 50 ships under Kapitan Laut Buwisan attacked Leyte. Ito ay humantong sa mga dato ng Leyte na bumuo ng isang alyansa sa kanya sa pamamagitan ng Sanduguan o Blood Compact, isang simbolikong ritual na naging mas iconic dahil ito ay ginawa sa pagitan ng mga pinunong Kristiyano at Muslim. To make matters worse, Moro pirates, notably the Camocones of Tawi-Tawi, were also conducting their own raids in the wake of Buwisan's stabilization work. With the Dutch threat, the Spanish could not hope to face military problems on so many sides. Kailangan nilang i-neutralize man lang ang Maguindanao kung tutukan nila ang kampanya ng Dutch. Kaya naman noong 1605, nakipagsundo sila kay Sirungan na kilalanin siya bilang pinakamataas na pinuno ng Maguindanao kapalit ng kanyang katapatan sa Espanya. By recognizing Sirungan, they were trying to create conflict between the Radya of Buwayan and Maguindanao's Kapitan Laut. Nagtipon ng isang fleet ng 36 na barko na may higit sa 3,000 na tropa ang mga Espanyol pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-atake sa Ternate at ang Dutch Moluccas sa ilalim ng utos ng Gobernador General mismo, Pedro de Acuña. Ngunit sa paglalakbay, nagpasya silang huminto sa Maguindanao upang salubungin ang mga pinuno doon.
Walang nagpakita kahit sisirungan na kahit papaano ay nagpapaalala sa hindi pagpapakita ni Dato Bangkaya ilang dekada na ang nakalilipas. Nangangamba sila na ang isang maling hakbang ay tumalikod sa kanila ang mga Espanyol. Ipinahiwatig din ito na hindi lubos na nagtiwala si Sirungan sa mga Espanyol na igagalang ang kanilang kasunduan. Sa katunayan, hindi nagawa ni Sirungan na tapusin ang kasunduan na pagtitibayin sa Maynila. Ang matagumpay na opensiba ng mga Espanyol ay nagpadala ng shockwave sa Mindanao. Dahil noong 1606, hiniling ni Sirungan at Buwisan sa mga Espanyol na huwag gumanti sa kanila para sa kanilang dating alyansa sa Ternate. Binigyan sila ng pardo ng bagong gobernador general ang kahalili ni Acuña. Ito ay ngunit isang maikling kapayapaan, ang kasunduan ay nagpapatunay lamang na isang paghinga. Another Muslim fleet composed of 67 ships under Buwisan and the Raja Muda raided Leyte and Samar in 1608. Notable was the absence of Sirungan, who actually went to Moluccas to negotiate with the Dutch. The Spanish were not having any more of it. The following year, Buwisan's 60-ship fleets manned by 2,000 troops from Maguindanao and his allies in Taraga were cornered by Gallinato's forces at Panguil Bay. This forced Buwisan to once again ask for peace, and this time it was upheld for real. Tiyak na nakita rin niya ang mga pag-unlad sa ibang lugar at hindi ito naging maganda para sa patuloy na kampanya sa hukbong dagat. In 1608, Sulu Sultan Batara Shah Tinga, also Buwisan's ally, sent an envoy to Manila to sue for peace and establish commercial relations. Kapitan Laot made no major campaign against Spanish seas until his death in 1619, while Buwisan's inactivity against Spain did not mean other Muslim rulers would stop their raids. This gave him leeway to focus into the mainland and expand his power in Pulangi. After all, the Spanish also halted further campaigns in Mindanao for the meantime due to the Dutch. Sa mga taon na relatibong kapayapaan sa mga Espanyol, sinubukan ni Buwisan na palakasin ang Maguindanao dahil ito ay pinahina ng mga kampanyang Espanyol laban sa kanyang mga kaalyadong tulad ng Sulu at Ternate. Sa proseso, ang mga kalapit na estado tulad ni Buwayan ay nagsimulang mahilig sa kanyang pamumuno. Kinilala ng mga Dutch ang sentralisasyong ito ng kapangyarihan sa ilalim ni Buwisan, kaya nagsimula silang nakipag-usap sa kanya noong 1614 upang tumulong sa kanilang kampanya laban sa Espanya. Sa oras na ito, ang mga Dutch ay humiling na ng kooperasyon ng bagong pinuno ng Sulu, si Sultan Muwalil Wasit. Kahit na ang mga Dutch ay hindi talaga nagpadala ng maraming tulong sa Sulu. Maaaring nakita na Buwisan ang mababaw na alyansa na ito, kaya hindi na niya idinidiin pa ang kasunduan. Sa kabila ng kanyang sukdulang pagkawala sa Panguil Bay, nakita ng 2 dekada ng paghahari ng Kapitan Laot ang mga pundasyon ng Sultanatong Maguindanao na itinayo para sa kanyang anak, ang sikat na Sultan Muhammad Ipatuan Kudarat. Nang humalili si Kudarat sa kanyang ama noong 1619, parihong nakipag-usap ang Dutch at Espanyol sa Maguindanao. Ito ay isang makabuluhang pag-unlad dahil hanggang si Buwisan, karaniwang inaasahan na ang Maguindanao ay makipag-ayos lamang sa isa sa kanila sa isang pagkakataon. Tulad ng ipinakita ng kasabihan, ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Hindi ito naganap na nangyari para sa diplomasya ng Maguindanao sa ilalim ng Kapitan Laot at ng kanyang anak.
Nang mabigo ang mga Dutch na tulungan si Kudarat sa kanyang kampanya tulad ng ginawa nila noon kay Bungso, bumaling siya sa mga Espanyol. Nagpakita ito ng gayong flexibility sa kanilang diplomatikong relasyon. Buwisan's uniqueness as Kapitan Laot was evident because virtually none among the neighboring Muslim states actually had an admiral to lead their fleets. For instance, Buwayan in 1620 was requesting for a Kapitan Laot from Ternate because they had no one qualified to fill the position. Meanwhile, the 1613 raid of a certain Dato Pandalanon against Samar and Leyte was done by a ragtag force from Maguindanao, Caraga, and Ternate. It was clearly not sanctioned by the Maguindanao Sultanate, nor was the raid quite as large as Buwisan's campaign. Pagdalanong was only able to launch 30 ships, another point of contention to argue the Kapitan Laot's campaign at sea as merciless was Buwisan's captives. While Maguindanao did sell some of them as slaves, they also made it a habit to actually keep others to serve as retainers and fighters to improve the Sultanate. Note also how Sabdatus still entered into an alliance with him despite his raids. They recognized not only his strength but also his sincerity in offering an alternative to colonization, their liberation. As for the captured Spanish, they were usually freed, especially as effect of the agreement they entered with the colonial government in Manila. Overshadowed by the memory of his son Kudarat, Buwisan appeared to be a footnote in history. As to his legacy as an admiral of Philippine seas, whether or not he can be regarded as a naval hero or a savage pirate, it remains to be seen by Filipino society. Shout out and thanks to the comment of Black Prince, Desmo SD, and Winnie Disabel. Maraming salamat po. Thank you very much for watching. And according to Katrina Mayer, one of the secrets to living a long happy life is to continuously see old things in a new way.